kasikatan niya ay nakasulat to. Kumbaga parang propesya. So, kapag nakasulat na, hindi pwedeng baguhin, which is signifier siya of destiny. Ganun yung energy dito. Kino-construct, which is another confirmation dun sa nabanggit ko kanina, na kino-construct na yung kasikatan niya, yung pangyayari sa future, at termado na, nakasulat na, ito din yung soul contract niya ng sambayan ng Pilipino. So, babae siya. This person is a Filipina. Although yung person ko kanina Filipino, pero, diba, wow, angel, kino-consider itong person na to as earth angel. So, ibig sabihin, napakamatulungin nitong person na to, at yung wisdom niya ang isa sa, kumbaga yung kalaman niya, yung knowledge niya, yun yung isa sa magpapasikat sa kanya. So, ibig sabihin na hindi to simpleng tao. This person is born to be a star. Kung titingnan nyo dito, angel, and then meron pang star dito, yan. Talagang pinanganak siya para sumikat. Hindi lang para sa salitang sumikat eh. Kasi yung life purpose din kasi niya is makakatulong ng malaki sa maraming Pilipino. Ganon yung dating dito. Hindi yung, oh, sikat siya kasi artista, kasi magaling. Okay, let me just clear the energy, okay? Hindi ko discriminate. Hindi ako yung tipo ng ganon. Ibig ko sabihin yung sumikat siya dahil sa marami siyang kawang gawa na nagawa. At the same time, nakakatulong siya sa politics, nakakatulong siya sa business, nakakatulong siya sa entertainment industry. So, yung focus ng kasikatan niya, hindi lang sa isang industry. Halo-halo, ganun yung energy dito, nakakatuwa. And then, child. Wow! Ano to? Hindi lang to kino-consider ng ibang tao as earth angel, kino-consider din to as indigo or ano ba tawag, indigo child, like mga star seed, ganon yung tingin nila dito sa person na to, yung maging sobrang sikat. Grabe nga, nakakatuwa yung energy niya kasi hindi nga siya nakabase sa isang industry lang. Maraming industry, maraming makakilala sa kanya. Yung iba politician, yung iba mga sikat artista, yung iba naman is nasa business world, which is yung mga businessman, businesswoman, something na related sa kaperahan. Okay, so ganun yung hawak niya, nakakatuwa. Spirit guides, additional message, spirit guides. Connected dito sa politics, connected sa entertainment industry, connected sa business or kapirahan. Now, meron naman dito, kasi dito yung energy talaga ng politics. Magiging sobrang sikat siya, hindi lang sa Pilipinas. As what I mentioned, sa buong mundo din. Kasikat. So, sabi nila dito, etong kasikatan niya ay nakasulat to. Kumbaga, parang propesya. So, kapag nakasulat na, hindi pwedeng baguhin, which is signifier siya of destiny, attainment. So, ibig sabihin, itong person na to, hindi artista pero makikita nyo siya lagi sa social media. So, something na merong dito, communication. Hindi yung, sa bagay, meron mga politician, pero hindi siya politician connected nga lang sa politics. Check pa natin kung ano yung addition. Ano ang pagkakakilanlan o paano to sisikat? Ano dapat malaman ng sambayan ng Pilipino? So, babae siya. This person is a Filipina. Aquarius. Aquarius kasi, significant din yung Aquarius sa natal chart ng person na to. Ang kaganda dito sa Aquarius kasi magaling to when it comes to communication. And then, meron ditong time, which is another signifier na naman siya ng destiny. And then, tatlo yung flowers dito, signifier of blooming. And then, meron ditong mushroom. Ang mushroom kasi, signifier of bigla na lang, parang kabuti na biglang sumulpo. Person na to, hindi lang to laging, pag nakilala nyo itong person na to, hindi yung puro mabait lang siya. Marunong din siyang magalit, ganon. So, kung marunong siya magmahal, marunong siyang magalit.
Pero napaka-cool ng person na to. Mahilig to sa music. Mahilig din siya sa animals. Insignificant sa kanya yung moon. Lalo na Christmas, isa to sa paborito ng taong to. Interesting. Now, titingnan na nagsimula as larva. Sabi, pag nakakita tayo ng larva, oh my gosh, uod, mga ganun, diba? Pero kapag it's time niya na maging butterfly, diba, gumagawa siya ng cocoon, pumapasok siya doon, nag-i-stay siya doon parang for healing, transformation, and then, pag time niya na maging butterfly niya, doon na nilalabas siya doon sa cocoon, diba? Pinapakita dito na kapag time niya na maging sobrang sikat siya, magugulat yung maraming tao kasi marami sa mga past na kilala niya or kilala siya na hindi siya ganun. And then, ano nangyari dito sa person na to? Bigla na lang, hindi ko akalain na meron palang talent na ganito itong person na to. Hindi ko akalain na sobrang talented pala, sisikat pala itong person na to. Kasi dati, binubuli ko lang to. Dati, sinasabihan ko ng mga hindi magaganda kasi akala ko hindi talented, akala ko hindi sisikat, akala mga ganon yung energy dito. So, marami sa mga past connection ng person na to hindi talaga akalain na sisikat. Parang yung person na to, yun, meron akong from rag to riches. So, galing to sa mahirap na buhay, mahirap na pamilya itong person na to, and mapupunta siya sa rurok ng tagumpay. Look at that. Okay, one more card here, guys. Para yung, makaka-wrap up, please. Okay, bouquet. Ang bouquet kasi dito, di ba yung binibigay yun pag merong mga award? So, sa award, sa reward, meron ding flowers. And then, kapag, di ba pag meron tayong mga special na gustong bigyan, iparamdam na special sila, nagbibigay tayo ng bulaklak, right? So, ganun din yung pinapakita nila dito. Feminine, kasaga dito ng babae. Wow! Fortuna! And number 11. So, maaaring ang life path number ng person na to is number 11. And significant sa kanya yung okay. So, meron akong narinig dito na fortune telling. Amazing! Okay. Ibig sabihin na meron siyang oh my gosh, this person is a psychic, a reader. Ang reader naman kasi marami yan. Merong tarot reader, merong energy reader, merong psychic reader. Basta something na nasa siya, esoteric world. Okay, so hindi to, yeah, esoteric. Hindi pa natin. Spirit guys, additional message. Rebel, mag-consider ninyo yung person na to na parang siyang rebellious or parang yung okay. Yung rebel dito, hindi ito negative. Actually, positive siya in a way na hindi siya basta-basta sumusunod sa common rules or kumbaga parang, ito yung policy in a way na kailangan sumunod ka. Meron kasi sa natin, di ba, sa community natin or parang, ano ba sabihin to? Like, kailangan maging, kapag ito yung trending, sumunod ka rin siya. Hindi may sarili siyang trending. Kumbaga siya, initiator siya, creator siya, ganun siya. Now, kung ano yung feel niyang gawin, ginagawa niya, hindi siya sumusunod. Dahil kasi uso, gagawin ko. No. Hindi ganito yung person na to. Kung ano nasa isip niya, gagawin niya yung sa tingin niya, bago, hindi pa nagawa. And sasabihin, hindi pa yan sisikat. No, ito gagawin ko, feeling ko sisikat to. Sisikat talaga to. Ganon yung energy ng person na to, nakakatuwa. And then, recognition. So, doon siya marirecognize din sa salitang, kakaiba. Iko-consider siya ng maraming Pilipino na kakaiba itong person na to. Ganon.
Okay, very interesting kasi lumabas dito yung Fortuna, which is na-mention ko kanina na fortune telling. This person is a reader, as what I mentioned, is a psychic. So, I'm curious kung sino yung person na to. Pipicturean ko to yung, andito, which is andito